Dahil nga po mga idol nakapasok ang Golden State Warriors sa knockout stage ng NBA Cup, hindi nga sila magkakaroon ng mahabang bakasyon bagkus kakalabanin nga po nila sa quarterfinals ang Houston Rockets sa December 12. Ibig sabihin focus muna sila sa mga susunod na araw paano makuha ang premyo na nagkakahalaga ng $500,000 bawat player. Siyempre, kahit man nakatuon ang buong atensyon sa organisasyon sa NBA Cup, hindi pa rin naman nila nakakalimutan ang posibleng paggawa ng trade. Naibalita ko na rin naman na ginawang available na nga po nila sina Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins, Gary Payton II at si DeAnthony Melton. Sila lang naman nga po ang kinukonsidera ngayon. Hindi rin naman nakasama ang kanilang second year player na si Brandon Podziemski kahit man napakadaming teams ang nagkaka-interest dito. Well, kung meron man nga pong player ang Golden State na pinag-aagawan o in demand sa market, eto ay si Podziemski. Subalit mismong si Coach Steve Kerr na ang nagsabi, wala silang planong ipamigay ito. Malaki pa rin naman ang kanilang tiwala sa kanya na mas lalo pa itong mag-i-improve habang tumatagal siya. Meaning, mas pipiliin nga po nilang mawala si Kuminga kaysa kay Brandon Podziemski. Samantala, simula nga po ng pumirma ng kontrata si Brandon Ingram sa agency ni LeBron na Clutch Sports, naging malaking usapin nga po sa social media ang pagbabalik nito sa Lakers. Ginawang available na rin naman ngayon ng Pelicans ito sa market kaya ito ang pinaka nababagay na maging bagong third superstar na kasama si LeBron at Davis dahil sure kakayanin itong buhati ng team. Kaya di nga po nakakagulat bakit hype ngayon ang mga Lakers fans sa lumalabas na balitang trade sa kanya. Subalit, base nga po kay Mike Stein, ayaw at wala rin naman nga pong balak ang front office ng Lakers lalo na si Rob Pelinka na pabalikin ang kanilang dating player. Bagamat nag-improve ng husto ang skills at talento ni Ingram, hindi rin naman siya gusto nilang makuha dahil isang wing defender at isang sentro ang plano nilang makuha na mas makakatulong kina Anthony Davis at LeBron James. Sa kabilang banda naman, bigo nga po ang defending champions na Boston Celtics na makapasok man lang sa knockout stage ng NBA Cup matapos silang kapusin sa point differential sa group stage ng nasabing kompetisyon. Kaya no choice ang Boston kundi magkaroon ng 3 araw na pahinga. Syempre next game nila sa Detroit Pistons. Ngunit bagamat hindi nakapasok ang Celtics sa quarterfinals, nagiging maingay pa rin dito si Jaylen Brown matapos nitong sabihin sa interview hindi rin naman mahalaga sa kanya at sa kanilang team na manalo ng titulo sa NBA Cup dahil mas nakafocus sila sa pagdepensa ng titulo. Wala na rin naman silang ibang target simula pa lang kundi mag back-to-back at gagawin nga nila ang lahat ng makakaya para lamang maisakatuparan ito. As of today, nananatiling number 2 ang Boston sa Eastern Conference na merong record na 19-5 at inaasahan na tataas pa ito dahil hindi rin naman malalakas ang mga kupunan na kanilang mga makakatapat.